i-brief lang po namin si Vice President Lino Robredo about po sa mga po ng bagyong Udit sa atin. Ano? So ang aming po Municipal Planning Development Officer, siya pong nanguna nag-conduct po ng Ardana, no? Para po malaman po ninyo kung gaano po talaga kalaki yung naging damage po ng bagyong Udit sa aming pong bayan. Engineer Nora. Welcome, Vice President Vice Rojas. Although po napaka-breaking po yung nangyari sa aming sitio, ay gusto po namin ipaabot ang mga nangyari ay yung aming traffic damage analysis techniques. So, sa ngayon po, yung immediate po na pangangailangan, siyempre po ay nandito po, we will furnish copy po lahat po ng documentation, video shots po, drone shots, at saka po yung ating Ardana report. So, nangyari po yung bagyo, alam po natin lahat. Ito po yung brief content po ng ating Ardana. Nangyari po yung landfall sa Bayan ng Rojas noong December 17 at alas 3 po ng hapon. At nagkaroon po ng mas strong winds po noong alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. So, yung team po nagkaroon ng immediate po Ardana ng December 18 hanggang December 19. So ito po ay mabilisan lang pong discussion po. So potable water supply, ito po yung status of lifeline and critical facilities. Yung ating potable water supply, no access to potable water supply, safe and clean drinking water supplied by Rojas Water District. Water pipelines in Poblacion barangays having damage. Some private refilling stations supply limited drinking water. Some other residents depend on dog well and automatic pump. In rural barangays, water sources become inaccessible and depend only on feed and unsafe water supply. In terms po sa agriculture, marami po yung nasira, yung ating mga crops, yung ating mga century-old trees, yung ating mga planted trees, at yung ating mga kabundukan. The assessment po ay almost 80 to 90% po yung destruction. Kasama din po yung ating mga fish pen and retail sector. Then po sa ating hospitals, yung ating Rojas Baptist Hospital, nagkaroon po ng partially damage. Yung ating Rojas Medical Hospital, partially damaged po. Yung ating barangay health station, lalo na po sa barangay Tagumpay, ito po ay nasubmerged sa water or baha. Then yung ating bimong po sa barangay Magara, ito po ay nasira din po. So yung total po ng percentage ng ating mga hospitals, 70% destruction. Sa school buildings naman po, we have almost 80% of the total school buildings in the municipality have been damaged po. Market, 70% of the market has been damaged, lalo na po sa mga barangay. Sa ating municipal public market, we have 40% destruction. Sa ating residential houses, flooded residential buildings or houses in Barangay Magara, Tagumpay, Barbagan, Barangay 3, Yucuyo, San Miguel, Nicanor, Sabala, Karamay, Minara. We have 30% household po yung destroyed through flooding po. And 95% of residential dwellers suffer from strong winds and wiped out by storm surge po along coastal barangays in Barangay 1, 2, 3, 4, Tumarbong, Karamay, Tinitian, San Miguel, San Isidro. Other household po was damaged due to strong winds and fallen trees po. Marami po yung mga nalagsakan ng puno. So yung almost 100% of the total households in Green Island, Barangay Tumarbong, and Kabugan Island in Barangay 1, and also the Barangay 6, Johnson Island, ay damaged po because of strong winds. Minimal landslide have observed, at isa po, yung natabunan po ng landslide sa Barangay Tinitian. Ito po yung other findings po ng Ardana team. 90% of the fishing boat has been damaged and wiped out due to storm surge. Here are the details po ng reported missing, retrieved, and rescued individuals. Meron po tayong 6 na nawawala hanggang sa ngayon. Yung 3 pong fishermen ay galing po sa Barangay 4 at may 3 po na galing ng Taytay who tried to shelter at Pago Island, Barangay 1 due to unfavorable weather condition.
Yung ating retrieve, yung ating mga casualty, we have 7 po. 7 confirmed death. Isa po ay due to landslide. Siya po ay na-landslide po sa barangay Tinitian. Pero po siya ay residente po ng barangay Abarwan. 4 po na bodies were retrieved sa iba't ibang areas ng municipality. 2 po yung unidentified pa at 2 yung identified coming from Taytay. Mayroon po tayong 10 na na-rescue sa barangay Salvacion. Ito po ay mga mangingisda mula po sa Cebu City. So ito pa po yung ibang destruction and brief summary. Yung ating municipal gymnasium na naging evacuation center that time ay partially damaged po, roads were wiped out. Yung ating public land transport terminal, no communication po maliban po sa globe, which is unstable. Yung ating mga electric posts and communication lines have been damaged and fallen. Yung ating major and secondary roads has been constructed. We call it century-old trees have been recently. Yung ating municipal feeder port na kung saan nandito po tayo, apart po, portion po ng ating pier, yung ating wharf, yung ating passenger lounge ay sira din po siya. Coast Guard Station na kung saan nandyan po sa harap ng ating municipal feeder port, 70% estimated damage din po siya. Likewise po, yung ating MBLT3 sa Barangay Minara ay sobrang na-damage din po. Yung ating municipal slaughterhouse, siya po ay 30% din po yung sira. Yung ating NDRRMO Operation Center, na kung saan nandun po yung ating mga early warning devices at yung mga kailangan during the disaster ay marami rin po ang nasira. Tourism facilities and establishment ay almost 80% po yung na-damage po. Particularly yung along coastal areas, yung ating mga beaches and private resort. So yung ating mga various chapels and churches ay marami rin po yung nasira, almost 50% of the assessment. LGU and other national government offices have been partially and totally damaged. Almost 80% barangay covered courts po yung ating mga barangay covered courts have been partially and totally damaged. Isang hanging bridge po sa barangay Sandoval, totally damaged, at 2 units po ng timber bridges in Santo Tomas have been partially damaged. So that is the initial assessment po ng Ardana team. Ito po yung ating pangangailangan. Section 4, initial needs. Sa health po, yung status, lack of sufficient supplies either in medical, dental, laboratory, and first aid kit. So yung ating priority needs, we need provision of medicines, vitamins, first aid kit, alcohol, face mask, PPEs, dahil marami na pong nagkakasapit sa ating evacuation center. Food, ano pong status ng ating pagkain? No sufficient food supplies for evacuees and other displaced residents in different barangays which opted not to go in evacuation center. Meron din po tayong mga kabarangay na mas pinanatili po nila na nandoon lang sila sa mga kapitbahay. So, umuwi po sila, pinayos yung mga bahay. But still, they need foods po. Shortage of food supplies in markets and commercial establishments due to collapsed bridges and roads going to Puerto Princesa. So we have no access po going to the capital of Palawan. We have priority needs. Ito po yung kailangan, immediate po na kailangan ng ROHAS, rice, canned goods, noodles, sugar, coffee, hot meal, ready-to-eat foods, biscuits, or bread. Yung ating status po ng water. Ano po yung status ng water? No access to potable water supplies. Residents are falling in line in different stores to buy bottled water. Refilling stations could not provide enough water due to unavailability of our supply. So kahit po yung ating mga refilling station, hindi po makapag-provide ng water kasi walang kuryente. In rural barangays, people draw water from unsafe dug well and surface water such as rivers and streams. So yung ating priority needs in terms of water, we need bottled or drinking water, potable water supply, rationing po ng water through our BFP, or other means of volunteerism. Kailangan din po natin ng containers, empty drums, gallons, at steamer, or mga balde. Shelter. Ano po ang status ng ating shelter? Almost 90% dwellers along shoreline in Poblacion barangays became homeless.
other households were affected, either partially and totally damaged houses caused by strong winds and heavy rains, storm surge, swollen and uprooted trees beside their houses. Ano po yung ating priority needs when it comes to shelter? Provision of additional evacuation center for homeless or with total damaged houses. So sa ngayon po, marami pa rin tayong mga kabarangay na wala pong babalikang tahanan. So we are needing 10 or temporary shelter. Provision of construction materials such as nails, DI sheet, roofing materials, cement, concrete hollow blocks, lumber, or any kind to build their temporary houses. Temporary temple shelter, we need that also. Welcome po, Bishop. Good morning. So ito pa po, ito po siguro ay may magiging immediate yung need na to. Provision of relocation sites for dwellers along coastline areas and prohibition of constructing against their house. Na-acknowledge po namin yung presence ni Bishop Roderick Padilla. Welcome po, sir. Good morning po. So in terms of protection services, ano po yung ating findings ng Ardana team? Philippine Coast Guard, during December 18 and 19, Philippine Coast Guard and other personnel deployed in search and rescue or retrieval operations has no sufficient manpower and water assets to perform their assigned tasks, particularly in searching for missing people. Observed stealing, mayroon na pong mga pagnanakaw, unloading of appliances, both engines, goods and groceries, and broken and damaged commercial building of stores. So nagkakaroon na po ng nakawan sa mga nasirang mga commercial establishment. Irregular traffic flow due to black and obstructed roads. So marami pong natumba na po. Ano po yung kailangan natin? We have priority needs. Additional police force or military or coast guard. PDRRMO Rescue 165, Philippine Red Cross to augment manpower in search and rescue operations and to secure the areas of displaced communities to avoid stealing or looting of engine and other goods. Para po maiwasan ang nakawan. Traffic enforcers to regulate traffic flow during road clearing and assessment of roads and bridges. After po ng bagyo, meron pa rin po mga na-aksidente dahil yung kalsada po ay punong-puno ng mga natumbang kahoy. So, may mga nangyari pa rin aksidente. Additional DFP, personnel in authorization in indefinite evacuation centers, and to become alert in case fire accidents happen due to using of candles and other means of power supply. So, ito po yung ibang findings, others. Unavailability of basic needs such as sanitation supplies, clothing, water, trash bins, and baskets. Ano po yung priority needs? We need provision of sanitation, a temporary hand washing facility, portalet and evacuation center kung kaya pong magrenta. Proper waste disposal supplies and materials, buildings, clothing, portable genset, availability of fuel, emergency lights and flashlights, solar lamps, and toiletries. So, iyan po yung ating rapid damage and needs analysis. Ito po ay prepare po ng compositive signed by the Honorable Mayor Dennis Sabando and by our Incident Commander under po Roderick Tengi. So, ma'am, on December 19, the legislative conducted a special session to declare the municipality under the state of calamity, and it was duly approved by our Honorable Mayor on December 20. So, yun po, sa mabilisang overview po, ang immediate pong pangangailangan ko yun ay pagkain at saka po yung temporary po na pwedeng puntahan o nasilungan ng ating mga kabarangay. Muli po, magandang umaga at welcome po sa Bayan ng Rojas. God bless us all. Isang hali po sa lahat. Lalong-lalo po sa ating mga pagkakaroon ng kahit po sa mga ang unit, at sa bishop, asher, sa mga Pilipin, sa lahat ng mga kagawad ng bayan, ng kapitan, sa lahat, sa mga magalang, mga kapatid sa dyan po.
sa lahat-lahat. Magandang tanghali na. Pasensya na lang, talagang ito ay problema natin, Kaya ako po nagpapasalamat, ma'am, na narito kayo para po makita yung mga bayan. Talagang kami po ay hirap sa nangyari, sa lakas po ng bagyo na dumating po sa amin. Talagang first time po na nangyari. Kaya kami talagang humingi ko ng tulong sa mga pangangailangan po ng aming mga kababayan. Siyempre po, talagang mga bahay, talagang karamihan ng mga kababayan, talagang wala po, talagang napakalaki talaga. Pero magpapasalamat pa rin po kami sa ating Panginoon na talagang kaligtasan ng aming mga kababayan. Talagang ito po nagpapatuloy na aming namatay. Ay hindi, meron ko rin po sa pamilya na talagang ang plano nila po bishop, maglipat lang. Kaya lang bigla na po dumating yung nakakahain. Doon po, tapos sila, talagang sa lakas po ng hangin. Kahit naman nakakali na po yung mga bangkat, talagang umiikot po yung tubig. Talagang nakakaawa po. So, ito po kami, hinihingi ng tulong sa iyo. Ano po, talagang mga problema po, talagang mga pangangailangan po, Vice, talagang malaking problema pag dumating sa amin sa mga kababayan. Para po maunawaan nyo rin kami, na matulungan kami dito sa aming bayan ng Rojas. Talagang gagawa dito namin ang paraan kung ano po magagawa namin paraan para po makatulong sa aming mga kababayan. Nandiyan naman po si Vice Mayor na tuwang para po sa aming bayan at ang mga kagawad po ng aming bayan na tulong-tulong po kami na matulungan ang pangangailangan ng aming mga kababayan. So, yun lang po. Maraming salamat po. Bigyan na po natin ng pagkakataon si Vice President na magsalita po sa atin. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Hingi po ako ng paumanhin, late po kami ng mahigit 1 oras. Natagalan po kami dun sa San Vicente. Dun po kami nanggaling, natagalan kami kasi inikot po namin yung mga nawalan ng bahay. Meron po kasi dun namatay na pinuntahan namin, so medyo natagalan po kami. Pero nagpapasalamat po kami kay Mayor Dennis. Mayor Dennis, maraming salamat po. Kay Vice Mayor Fred, maraming salamat po sa lahat pong councilors, sa ating barangay captain, saka sa iba pong mga barangay officials na kasama natin dito, yung mga department heads. Nandito yung ating pong uniformed personnel, kasama po natin si Major La Cuesta. Maraming salamat, sir. Saka syempre, parang extra treat po ito sa amin na nandito po si Bishop Roderick Pabilio, saka po si Father Ed Peñafiel. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Pang 5 araw po na po itong umiikot. Ako sa mga nasalanta ng bagyo. At medyo nahirapan po kami dito sa inyo kasi ang pagdala po ng goods napakahirap. Actually po dapat kahapon pa kami. Pero yung dala-dala po namin ng mga pagkain ngayong umaga pa lang dumating. Hindi po kami nakakahanap ng paraan kung paano dalhin dito dahil naka-cut off nga po kayo from Puerto Princesa. And yung mga goods po namin nilipad sa Puerto Princesa, ang iba po doon na namin binili. Pero yung pag-transport po dito, hinintay po namin yung Navy ship para ikarga sa kanila. So kanina po tamang-tama, kadadating lang, may maiiwan po kami mga pagkain. Pero gaya po nung sabi ni Mayor, saka po yung nag-present sa atin, napakarami pang ibang pangangailangan. Kanina nga po, tinatanong ko po si Mayor kasi nadaanan ko po yung gasoline station. Grabe yung pila. Ang sabi po ni Mayor, while may supply, halos lahat kasi munisipyo dito sa inyo bumibili ngayon. Pagpunta po namin sa San Vicente, ang nirereklamo din po nila supply. Supply dahil ang supply yata nila ng gasolina sa San Vicente hanggang Biyernes na lang. So hinahanapan po natin ng maraming paraan kung
paano makakapadala dito ng tubig, kung paano makakapadala dito ng mga gamit na kailangan nyo. Kasi yung pinaka-challenge talaga po namin, napakalawak nung tinamaan ng bagyo, na napakaraming mga lugar ang nangangailangan ng tulong at konti yung ating assets. So ngayon po hinahanap na, karamihan pong hinahanap na namin mga private na pwedeng magdala. May listahan po ako ng lahat ng pangangailangan. May iiwan po kaming team dito para maasikaso yung tuloy-tuloy na relief operations kahit wala na ako. Kasi ngayon po, hanggang ngayon, hindi po ako hanggang mamayang hapon dahil marami pa po kaming lugar na pupuntahan. Pero yung team po namin, nauna po sila sa amin dito. Hinintay lang, ngayon lang po inaasikaso lang nila yung mga relief goods na dala namin. Pero maiiwan po sila para yung ibang lugar na hindi namin mapupuntahan, makapag-relief operations din po tayo doon. Ang pagpunta ko po dito, pakikiisa sa inyo, alam ko po napakahirap na panahon nito para sa atin lahat. Lalo na kasi magpapasko. At marami po tayo mga kababayan na talagang nawala. Nawala ng bahay, nawala ng gamit, nawala ng hanap buhay o gamit na panghanap buhay. Gusto ko lang pong iparamdam sa inyo na andito po kami. Hindi po namin kayo papabayaan. Aasikasuhin po namin yung mga pangangailangan nyo. Makikipagtulungan po kami with the local government unit. Ngayon po dahil marami yung inaasikaso ng pamahalaan, pati po yung mga private na mga kababayan natin, marami pong binibigay sa atin na tulong at yun po ay sisiguraduhin namin makaabot dito sa inyo. Talaga lang pong humihingi ako ng konting paumanhin kasi challenge po talaga yung pagpadala. Actually po, sabay-sabay po namin dineploy yung mga ipapadala namin sa iba't ibang lugar. Dito po sa inyo medyo natagalan. Dahil nga po yung mga bridge na dinadaanan galing Puerto Princesa, hindi pa lusot dito. So, nakibuti po merong padating from DSWD, doon din po kami nakisakay. Doon din po kami nakisakay ng gamit. Pero, ang amin lang pong pakikiisa, alam niyo po, ang mahirap kasi lalo, mabuti kayo may dumating ng signal ngayon. Yung wala pang signal, gaya po San Vicente, wala pang signal. Marami pong lugar wala pang signal. Merong pakiramdam yung iba na para nakakalimutan na sila. Lalo pa po ngayon kasi kulang talaga yung mga litrato, kulang yung mga videos na nakikita ng mga kababayan natin. Yung may mga pamilya po na nasa Maynila ay nag-aalala sa inyo. Kaya nga po yung nireport po kanina na may nakuha ditong may nasalba dito na mga mangingisda. Gusto ko pong kunin yung mga pangalan kasi baka hinahanap sila ng kanilang mga pamilya. So ito po, pagtutulungan natin lahat. Sana po pagdating ng Pasko ay maramdaman pa din natin yung Pasko dahil kahit marami yung kahirapan na pinagdadaanan. Pero ito po ay mahirap man ang pinagdadaanan natin, basta po sama-sama tayo, malalagpasan natin to. Yung pinanggalingan ko po, kanina may nakilala ako mga kababayan. Galing po ako sa Bicol. Ang Bicol po, lagi kami tinatamaan ng bagyo, kaya alam ko po kung gaano kahirap. Sa amin po, uso sa amin na pag bumagyo, ilang buwan kami walang kuryente. Pero syempre, mas mahirap dito sa inyo kasi isla kayo. Marami talaga yung kahirapan sa pagpapadala ng mga gamit. Pero andito po kami, hindi po namin kayo kakalimutan, hindi po namin kayo papabayaan. Yung tulong po, tuloy-tuloy yung pagdating. Hopefully, mas marami ng mga sasakyan ang makakarating dito, barko man o eroplano sa San Vicente. Sabi po kanina ni Mayor Ami sa San Vicente, merong isang private na aircraft na pwedeng magdala ng gamit namin. So pwede pa po kami magpadala ng mga gamit. Yun na lang yung magiging base namin. Yung sinasakay sa barko ay dito sa inyo bababa, yung sa eroplano sa San Vicente. Pero yung lahat pong listahan nyo, bit-bit ko po ito sa Manila para po yung mga kaukulang mga ahensya ng pamahalaan ay maipaabot natin ito. Saka kami din po, yung mahihingi po namin sa pribado ay hihingin po namin. Kaya sana po kahit papano na iksan yung kabigatan na dala-dala nyo,
gusto ko lang po sa inyong iparamdam na hindi naman po namin kayo papabayaan. So maraming salamat po kay Mayor, maraming salamat kay Vice Mayor. Sa ating pong local officials, alam ko na mula nung bagyo wala pa kayong pahinga. Sa ating pong uniformed personnel, yung mga request po ninyo na dagdag na gamit ng Coast Guard, dagdag na assistance from the uniformed personnel, mabuti po nandyan si Major Lacuesta. I-request po natin ito para ma-augment yung mga nandito sa inyo para po mas lalong mapabilis yung, kasi may mga nawawala pa, di ba? Yung mga search and rescue operations sa inyo ay makatulong, saka sa road clearing din. Kaya ano po, sama-sama po tayo dito. Huwag po kayo mag-alala at yung lahat na nireport po sa atin dito sigurado makakaabot at hahanapan ng paraan. Maraming salamat po ulit, Mayor. Maraming salamat po sa pagtanggap sa amin dito ngayong umaga. Merry Christmas po sa inyo. May gusto po bang entertain, Vice, pwede po bang mag-entertain tayo kahit mga 3 to 5 questions po? Mga department heads and Sangguniang Bayan members. Yes, Sir Ray. Sangguniang Bayan member Rinaldo Pacha. Salamat, admin. At isang napakagandang magandang tanghali po sa ating bisita, Her Excellency Vice President Robredo. Ma'am, pwede po ba mapasiguro sa mga taga-Rojas kung ilan sakong bigas yung may ambag po ninyo? Kasi sa ngayon po, wala po talaga kaming mapagkulan ng bigas dito sa Rojas. Ang neighboring municipalities ng Taytay, ang San Vicente, hindi na rin po namin makulan ng ganong supply na produkto. Dali lang po at tatanungin ko po kung ilan yung naisakay sa Navy. May dumating, ang nasakay lang daw po 500 sacks, pero may allocation po yung San Vicente. Pero ito po kasi tuloy-tuloy naman to. Tuloy-tuloy ito, ang pinaka-problema lang po talaga natin sa sakyan. So every time na may sasakyan na parating, tinatanong ko nga po si Mayor, kasi sabi po ni Mayor may aalis din from Manila, Mayor, no? Na tinatanong ko po si Mayor na ipatanong kung pwede kami makisakay doon ng gamit. Huwag po kayo mag-alala kasi tuloy-tuloy ito. Ito lang pong first ang nahirapan kami. Nahirapan kami dahil nga po mahirap yung pagdala. Pero I think ngayon na meron ang biyahe ay mas madalas na yung pagdating. So initially po may naisakay daw na 500. Pero sa mga susunod pong araw marami pang dadating. Salamat po, salamat po. Okay, maraming salamat po sa lahat. That's all for today. Thank you very much, everyone. Yan, gusto ko lang pong pasalamatan, dumating po yung ating, alam niyo po yung si Kong Chikoy po ay napaka matalik po namin na kaibigan, kasama ko po sa Congress. Nandito po si Kong Tony. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa pagpapalala. Okay. Oo nga eh. Ayun po. Wala na sigurong masyadong problema. May ginagawa po si Nakong Tony sa Kong Chikoy. Bumibili daw po ng rice sa Taytay, dadalhin dito, so mas madali yun. Mas madali yun. Yung pinaka-problema po talaga sa ibang lugar, walang mabili locally. Pero so may kuman na bibili po locally, mas madali na po yun. At pinapatuyo yung oo. Alam niyo po, ikwento ko lang po sa inyo na galing po kami sa Siargao. Ang problema din po sa Siargao, lahat na rice nila nabasa. So marami sana silang rice, nabasa yung rice. So ngayon, na-open na yung airport nila, may nagbabiyahe na, may nakakapasok na rin. Ang pinakamahirap po talaga mga first 2 or 3 days. Kasi marami pang walang biyahe. Pero ngayon na may biyahe na, tuloy-tuloy na po ito.
salamat po sa lahat. Tapos na po tayo. Magkakaroon lang po ng counting dialogue si Vice President with the officials and bishops.